Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat, kasama ng lahat ng sumusubaybay sa pagtitipon at sa pagsamba natin sa lugar na ito. Lagi ko sinasabi, patuloy po kami nagagalak na kayo ay makiisa kahit na kayo ay hindi namin kasama sa physical. Sinabi ni Apostol Pablo, you are all with us one in the Spirit. Yan. Kaya ang pinakamahalaga po sa akin at sa iglesia ay patuloy tayong lumago, no, sa biyaya at sa kaalaman, sapagkat mauubos lang ang ating buhay ay hindi natin matatapos pag-aralan ang katotohanan at maraming katotohanan na nakalagay sa Biblia. Sa parte ko naman ay lalo akong natutuwa dahil sa bawat araw ay maraming bagay na ini-enlighten o nire-reveal ng Panginoon. Binibigyan niya ng liwanag. Ang way sa akin ay to read the Word of God and then makita ito sa realidad na nangyayari. Kasi iyan talaga ang mahirap unawain kasi nakalagay sa Biblia, the man with the Spirit judge all things. No, ang tao raw na may espiritu ay nahahatulan niya. Yung salitang judge o hatol, sa ibang translation ay discern, nadi-discern niya na pag-unawa niya lahat ng bagay na nangyayari. Sapagkat maraming bagay sa mundong ito na nangyayari na hindi talaga maintindihan, maliban na paniwalaan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Halimbawa, binigyan ko ng example, nung sinugo ng Panginoon si Ezekiel, magsalita siya sa hari ng Tiro. Pero nung nag-umpisa na siya magsalita sa hari ng Tiro, ikaw ay nasa Eden, wala pa sa Eden yung hari ng Tiro. So kasama doon, na sinasabi doon ay magsalita siya doon sa nagpuposes, no? Doon sa hari ng Tiro. At yung description na binanggit ng salita ng Panginoon, ay tamang-tama lahat yung para kay Lucifer, yung kilala nating Satan sa araw na ito. So last time na pag-aralan natin na kung paano kumikilos ang diablo nang hindi natin naunawaan at bakit nangyayari yung bagay na yon at inaalaw ng Diyos yung mga bagay na yon. Dahil isa sa paliwanag ng Biblia ay nung tayo nagkasala, tayo ay napunta sa batas o kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. At maliwanag sa Biblia na ang kapangyarihan ng kamatayan ay hawak ni Satanas. Kaya mababasa natin yan sa Hebreo chapter 2 na si Kristo man ay nagkatawang tao sapagkat ang ililigtas niya ay mga nasa laman, siya ay nagkatawang tao upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ayan o, since therefore the children share in flesh and blood, he himself, meaning si Jesus Christ, likewise partook of the same things, that through his death he might destroy. No, ito yung kakaibang pakikibaka ng Panginoon. Sa kanyang kamatayan ay natalo niya, no? That through his death he might destroy the one who has the power of death. So, sino may power ng death? That is the devil. Yan. So, ngayon, ang ating tatalakayin ay pinagmarkatan ko lang no neutral ground for anyone. Walang neutral. Kasi, nabanggit ko to kasi, halimbawa, pag nagsishare ng gospel, at ordinary thinking ng mga tao kapag nagsishare ng gospel ay nagpapakalat ka ng reliyon, no? At sasabihin nila, didistansya muna sila sapagkat sabi nila, hindi ako sasama sa relihiyon nyo, may sarili na kami relihiyon. So ang kininong isa na hindi naman kami sumasama sa mga masasama, mga kulto, kasi alam na yung masama yan. Pero dito ako, dahil alam ko ito yung tama sa akin, hindi mo na ako sasama dyan dahil yan ay relihiyon nyo, sarili nyo paniniwala.
So karaniwan ganun yung thinking ng mga tao. No? Pero pag binasa mo ang Biblia, kaya ko niligyan ng title na No Neutral Ground for Anyone. Ang realidad, may dalawang realidad dito sa mundo. Ito yung maliwanag sa Biblia, yung Kingdom of God or Kingdom of Light and Kingdom of Darkness. Yan. Unawain po natin yan. Dalawa lang. At yan ay maintindihan natin sa salita ng Bible. Yung pinagkunan nating teksto ay makikita natin sa Efeso chapter 5. Chapter 5. So, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na maging ang tawag dito, imitators. Ano ba ibig sabihin? Imitators, yung gayahin o tularan. Tularan natin ang Diyos, meaning si Jesus Christ, yung kanyang sinasabi dyan, na tutularan. Kasi yung Diyos Ama, di naman natin nakikita, paano natin tutularan yan. Tularan natin ang Diyos, kagaya ng mga iniibig at minamahal ng mga anak. Walk in love, lumakad tayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ng Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Ngayon, binanggit niya ito yung mga kasalanan ng mga tao. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan, kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo. No? Huwag man lang kayong maparatangan o huwag man lang kayong ang tawag dito, mapangalanan. Kasi nakalagay sa English yan, should not be named, no, among you. No? Ayan eh. Sabi rito, but sexual immorality in all impurity or covetousness must not even be named among you. Ibig sabihin, pag nabanggit yung pangalan, yung chismosa na yun. Yung napangalanan na siya. No? Pag nabanggit yung pangalan, ayun ba yung manturukot. Yun ba yun? Yung babaero. Yun ang sinasabing name. No? Napapangalanan sila sa ganong klaseng karumihan o ganong klaseng kasalanan. No? Which is not proper among the saints. Hindi ito nararapat sa mga hinirang ng Diyos. Let there be no filthiness. Walang karumihan. O ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita, o maruruming pananalita. Coarse joke, sa ibang translation yan, coarse joke. O ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo ay magpasalamat sa pagkatalastas ninyong lubos na ang sino mang mapakiapit, sa mga sulat ni Apostol Pablo, laging inuulit ito. No? Yung lahat ng kasalanan na yan, kapag yung tao doon ay namumuhay sa ganong klase pamumuhay, 100% yun, sure, hindi siya magmamana ng kaharian ng Diyos. Pagkatalastas ninyong lubos, ang sino mang mapakiapid o mahalay, sakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ng Diyos. Huwag kayong magdaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Maliwanag sa Biblia na nung nagkasala ang tao, kaya nga nawala ang presensya ng Panginoon, talagang tinago niya yung kanyang mukha. He hide his face. Kasi sa mukha pa lang niya, makukonsume na yung makasalanan. Sa ganong klaseng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos, kaya niya i-consume. Yun ang isang parte ng pag-ibig ng Diyos na binibigyan ka ng tsansa, kaya inilayo muna niya ang kanyang sarili. Kaya nga sabi sa Biblia, sa Book of Acts, from one time, pinagpasensyahan ng Diyos. Ang salita sa Biblia ipinikit
pinikit pa samantala ng Diyos ang kanyang mata para hindi makita yung corruptions at kasalanan ng mga tao. Para bigla niyang parusahan. Kasi sa kanyang kabanalan at katuwiran at kapangyarihan, at sinabi niya yan sa kanyang kautusan, hindi niya palalampasin ang sino mang hindi nagkasala. He will not let the guilty unpunished. Talagang parurusahan niya. Kaya niya sinabi din na have fear of God. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Kasi pag hindi kayo nagkaroon ng takot sa Panginoon, ay magkakabanggaan kayo sa pagdating sa dulo. Talagang tatamaan ka ng kanyang paghahatol. Kaya huwag kayo madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila, no? Yung fellowshipping, huwag kayong makisama. Ito na yung teksto natin na pinagkunan natin. Sapagkat noong panahon, ito yung dating buhay nyo, sapagkat noong panahon kayo'y nasa kadiliman. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman. So iba yung salita ng kayo'y sa kadiliman, iba yung salitang kayo'y kadiliman. So intindihin natin yun, no? Datapat ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon Kristo, magsilakad kayo na gaya ng mga anak sa kaliwanagan. So ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 5, verse 8. For at one time, you were darkness. Minsan, sa inyong buhay noon dati pa, kayo ay dilim. So medyo malaking salita yung salitang dilim, no? Hindi naman tayo maitim, no? Pero yung description ng Bible, kayo'y dilim, yun ang unawain natin paano dinidescribe ng salita ng Diyos yung ibig sabihin ng kadiliman. Ngunit ngayon, kayo ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayo gaya ng mga anak sa kaliwanagan. Yan. Ngayon, nagpaliwanag si Apostol Pablo tungkol sa liwanag. Ang sabi niya rito sa verse 9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan, ito yung light, ay nabubuo o compose, no? So, ano ibig sabihin ng liwanag sa salita ng Diyos? Ay nabubuo ng anumang kabutihan, katuwiran, at katotohanan. So, yan yung description ng Bible. Anumang mabuti, anumang matuwid, at katotohanan, yan ay liwanag. Dahil, halimbawa, bigyan ko example. Kapag mayroong crime, marami nagsasabi kung saan yung kumuha ng crime. Pero hindi sumasakto sa istorya. Hindi nagpipit. So, pag hindi nyo nakikita yung katotohanan, madilim, no? Bigla na lang lumitaw yung isa, ako po, nakita ko. Siya mismo ang gumawa. Paano mo nakita? Nandito po ako sa kabila, nandito siya. First-hand experience. So, tatanungin, paano niya ginawa yan? Ganito, ganyan. So, siyempre, yung mga nag-iimbestiga, alam nila kung yung way kung paano ginawa yung crime, tama yung sinasabi ng tao. So, lahat na liwanagan. Hindi na sila nanguhula kung sino yung ikinichismis na probable na gumawa ng crime. So, maliwanag na. No? So, yan ang ibig sabihin ng Bible about light. Kasi yung light, sa physical, pag nakita natin yung light, halimbawa yung madilim yung kwarto, hindi mo ma-appreciate. Pero pag binuksan mo yung yung ilaw at nagliwanag, ang ganda pala ng kwarto na ito. No? Makikita mo na lahat ng bagay, ma-appreciate mo na. Yan ang ibig sabihin ng light sa ano. So, naroon na yung kabutihan, naroon na rin yung katuwiran, at naroon yung katotohanan. Kaya sabi ko sa panimula ko, there is no neutral ground for mankind to position himself between the two realities in this world. So ano itong two realities na ito? Ito yung the kingdom of light
and the kingdom of darkness. Kaya hindi natin maintindihan yung sinasabi ng Panginoon dahil hindi natin nakikita yung katotohanan nito. Kaya sinabi ng Panginoon, whoever is not with me, ang sino mang hindi sa akin, ay laban sa akin. Naintindihan niyan? Whoever is not with me is against me. Kung hindi ka rin sa Panginoon, automatic, kalaban ka niya. Kaya sabihin mo, Lord, hindi nga kita tinatanggap, pero hindi naman kita kaaway. Pero sinasabi ng Panginoon, whoever is not with me is against me. Kasi nga hindi natin naintindihan eh. Parang ganito, pag inihalin tulad mo sa physical, talaga may natural na parang away siya. So, paano natin maipakita yan? Ang Diyos ay liwanag. Ang kabilang kaharian ay kadiliman. Sabi ng Bible, pag dumating ang liwanag, saan pupunta ang dilim? Nilalaan mo ng liwanag ang dilim. Yun yung sinasabi natin. Automatic yun, kinoconsume niya. Yan hindi natin naiintindihan sa kalikasan. No? Kaya sabi ng Panginoon, whoever is not with me is against me. Whoever does not gather with me scatters. Ang hindi nagpupunpon o nagsisinop kasama ko, nagkakalat. Kaya hindi natin maintindihan yan. Dahil dalawang posisyon lang yan. Ngayon, nangyari yan sa buhay ni Joshua sa chapter 5, verse 13. Noong panahon na nakikipaggera si Joshua, chapter 5, sabi rito sa verse 13, nangyari na si Joshua ay malapit na sa Jericho, ay kanyang itiningin ang kanyang mata at tumingin at narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya. May nakatayo raw na lalaki. No, nung papunta siya sa Jericho kasi may kipag-away sila eh. May kipag-battle sila. Pero nakita niya yung lalaki nakatayo, may hawak na tabak sa kanyang kamay, nakabunot, gano'n. At si Joshua ay pumaroon sa kanya at sabi ni Joshua, ikaw ba'y sa amin? Ikaw ba'y kakampi namin? O sa aming kaaway? Ang sabi ng lalaki, hindi. Ako'y naparito, kundi ako'y naparito ng parang prinsipe na hukbo ng Panginoon. Sa Tagalog, pero nahirapan tayo eh. So sabi ni Joshua, are you for us or for our adversaries? Ikaw ba'y sa amin o sa kaaway? Sinabi niya, and he said, no, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. So anong pinapahiwatig nun? Sasagot nung lalaki doon sa tanong ni Joshua. Ikaw ba'y Joshua? Sabi ni Joshua, ikaw ba'y sa amin o ikaw ay sa away? Kung ipapakita mo, ang sagot ng lalaki, hindi. Ikaw ang kumampi sa akin dahil hindi ka mananalo sa kaaway mo kung wala ako. Kaaway din natin yun. So walang position si Joshua. Kasi hindi niya. Kaya nga sinabi ng Biblia, di ba? The battle belongs to the Lord. Hindi ang battle ay sa Israel, ang battle ay sa Diyos. Nananalo lang siya, ang Israel, because the Lord is with them. So yan yung sinasabi natin, there is no neutral ground for mankind to position himself. Kapagkat kung wala ka sa Panginoon, kaaway ka. Kahit sabihin mo, Lord, di ako nagkipag-away sa iyo. Yan ang realidad. No? Kung wala ka sa Kanya, kaaway ka niya. Sapagkat yung hindi sa Kanya, parurusahan niya yun. So nagbanggit ang Panginoon tungkol sa light. Unawain po natin to, no?
Ito yung hindi natin naiintindihan sa mga descriptions na sinasabi ng Biblia. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. No? Ako ang liwanag ng sanlibutan. Nung lumitaw na ang Panginoon Kristo, kiniklaim na niya, I am the light of the world. Sabi ng Panginoon, whoever follow me will not be stumble. Pag talaga tinignan mo siya literal, Lord, di ka naman nagliliwanag. Diba? Lagi ko sinasabi yan. Pero may ibig sabihin ng Panginoon tungkol sa liwanag. Yun yan, naintindihan natin. Yung liwanag ay dinescribe ni Apostle Paul about good, truth, and righteousness. So pag talaga pinag-aralan mo, lahat ng mga bagay na mabubuti, kasama na din yung love, dahil sa Bible na sinasabi, God is love, goodness, meekness, lahat ng katangian na mabuti. Lahat yun belongs to God. At yun ay dinescribe lang sa Bible in one word as light. Kung unawain nyo. Kaya ko sinasabi yan dahil sabi sa John chapter 1, tinan nyo sa John chapter 1, wala nang light sa mundo. Wala nang light sa mundo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was light, meaning it was Jesus Christ, yung word na yun, and the light was the light of men. Sa Kanya ang buhay, at ang buhay na ito ay liwanag ng sangkatauhan. The light shines in darkness. Ang liwanag ay sumilay sa kadiliman, and the darkness has not overcome it, o sa ibang translation, did not comprehend, hindi niya naintindihan. So dito pala, pinapakita ng Biblia, wala nang light sa mundo. Wala nang liwanag. Ang sinasabi nating light dito, hindi lang yung liwanag ng araw, o liwanag ng apoy. Hindi. Yung liwanag ng kabutihan, katuwiran, at katotohanan. Wala na. Kaya magulo na lahat ng tao sa buong mundo. Magulo. Ano nang itin nyo magulo? Wala na. Kaya wala na sa ayos ang mundo. Kaya nga bumaba na ang Panginoon. Siya ang liwanag sa mundo. At yun, sa lumang tipan, ay initially pinapakita saan? Sa kanilang sacrifice na inahain sa Panginoon. At literally, katulad doon kay Elijah, nung naghain siya, nakikipagtunggali siya sa mga false prophet kung kaninong Diyos ang sasagot sa mga ihahain nila, yun ang tunay na Diyos. So, yung hain ni Elijah, yun ang kinonsume ng apoy galing sa langit. So, yun yung apoy na yun. Yung Diyos yun, ako nag-consume. Doon makikita ninyo, kaya sinasabi, God is a consuming fire. Kaya ayaw niyang magpakita sa atin kagad kasi makukonsume tayo. We are all dirt, sinners, and evil sa harapan ng Diyos. Bagsak na tayo sa kasalanan eh. So yun yung tunay na liwanag na galing sa Diyos. Ngayon, pagdating sa New Testament, yung liwanag na yun, saan niya dinala? Saan niya pinakita yun? Yun ang liwanag na kailangan natin. Kasi sa Bible, sinabi ng Panginoon, patulad tayo sa mga tambo na marupok na. Sabi ng Biblia, pag dumating siya, yung tambo na marupok, hindi na niya puputulin pa. At yung butotoy o ilawan, naandap-andap na lang na ganyan, hindi niya totally papatayin. Iyon ay metaphor ng tao. Yung kahinaan ng tao, hindi niya tatapusin ng Diyos.
Kung ikaw ay isang ilawan na aandap-andap, hindi na totally papatayin ang ilaw mo. Kundi, yung ilaw na aandap-andap sa iyo, di ba, sabi ng Panginoon, kaya siya sabi niya na nung dumating ang Panginoon, pinangaralan yung mga disciples, na unawaan nila yung katotohanan, na unawaan nila yung katwiran, nakita nila yung mabuti, ano sabi ng Panginoon sa kanila? You are the light of the world. Diba? Ayun na ang liwanag ng sanlibutan. Kasi, nung wala pa si Kristo, yung liwanag natin nga ganun-ganun na lang. Oh. Kaya nga kailangan natin yung liwanag at yung liwanag na yon ay ibiniba ng Diyos doon sa Pentecost. Nung nag-gather sila sa Pentecost, sabi ng Panginoon, maghintay kayo sa Jerusalem upang tanggapin ninyo ang pangako ng Diyos Ama kapag kayo ay nabalutan ng kapangyarihan mula sa langit. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan at kayo ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ano yung bumalot sa kanila doon sa Book of Acts? Nagkaroon ng parang hangin, pero tunog lang, walang hangin yon. Tunog lang parang hangin. Kasi kung may tunay na hangin, nagliparan na lahat ng gamit nila na nagliparan na. Sarang tunog lang na hangin na nag-whirlwind na gano'n. No? Mamaya may lumitaw na tongues of fire. Bakit tongues of fire? Yun ang kailangan natin kasi tayo ay bututoy na wala ng ilaw. Kaya kailangan, at ang amazing doon, no? At yung bututoy na yon, yung ilaw na yon, iyon ay spirit. Ang nakatutuwa doon, kung ikaw ay isang kandila na walang ilaw, ikaw ay isang kandila na walang ilaw, ikaw ay isang kandila na walang ilaw, lahat tayo kandila na walang ilaw. Ang nakakatuwa doon, alam mo pa, no? Pag sinindihan yung isa, pwede niya ipasa doon yung, hindi mauubos yung ilaw niya. Yung ilaw niya pwede ipasa doon. Pwede ipasa doon. Kita niyo? Hindi mauubos. Yung ilaw na yun. So, kaya sinabi ng Biblia, ito ang tunay na liwanag. The true light comes from God. True light is God. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. At yan ang kailangan natin dahil madilim na ang mundo. Pag madilim, sabi ni Jesus Christ, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Iyan ay tumutugma din sa salitang naligaw. Pag wala kang liwanag, saan ka pupunta? Madilim ang pupuntahan mo. Maliligaw ka. Kaya nga ang termino ng Bible, tayo ay lost. Di ba? Yung parable of the prodigal son, this son of mine was lost, but now has found. Siya ay naligaw. Kaya nga intindihin natin kung anong ibig sabihin ng Panginoon tungkol sa mga bagay na yan. Kasi iba ang pagkakasalita ng Biblia kaysa sa iniisip natin. So the true light really comes from God, and the true light is God. That's why the Lord Jesus Christ says to himself, I am the light of the world. And kaya dito sa naunawaan to ni John the Beloved, no? In him was life, and the life was the light of men, and the light shines in darkness. Saan nagliwanag si Jesus Christ? Doon, nag-umpisa siya sa Nazaret. At yung light na yon ay kasama doon yung pangangaral ng Word of God. Makikita natin yan sa Mark ata, early chapter ng Mark or Luke. No, yung early ministry ni Jesus Christ. So, nakita nyo yung early ministry ni Jesus Christ? Sa Luke ata yan.
So matapos ng bautismohan ng Panginoon ng Espiritu, ay lumarga na siya sa kanyang ministry. Dala na ang kapangyarihan ng Espiritu at patuloy na siyang nangaral. Ang hinahanap ko yung ito. Yung sinasabi ko kasi pertaining to the light, no? Kasi ito yung sinasabi ng Bible, hindi naman natin nakikita pag hindi natin naunawaan yung sinasabi. Jesus began his ministry sa Matthew chapter 4 verse 12. Now when they heard that John had been arrested, nakikita ninyo, no? Nung inaresto na si John the Baptist, doon na nagumpisa yung ministry ni Jesus Christ. Kasi meron talaga silang schedule o timetable. Dahil si John the Baptist, ang forerunner ni Jesus Christ, siya ang magpapakilala sa pagdating ni Jesus Christ. So yun lang ang papel niya hanggang sa mapugutan siya ng ulo. Tapos na siyang magawa yung kanyang ministry, doon na lalabas ang ministry ng Panginoon. Nung marinig nila na naaresto si John the Baptist, nag-withdraw o pumunta si Jesus Christ sa Galilee. Iniwan niya ang Nazareth at siya ay namuhay sa Capernaum. Ito yung bahay ni Simon sa tabi ng dagat, by the sea. In the territory of Zebulun and Naphtali. Yung lugar ng Capernaum, doon yung tribo dati ng tribo ni Zebulun at saka ni Naphtali. Kasi tribo noon sila noon eh. Nawala na yon simula nung sila ay sakupin ng Assyria, and later on sinakop sila ng Babylonia. Talagang nawas out na yung lahat. Kasi pinalitan ng ibang tao yon. Kaya nabago rin yung mga pangalan, no? Dati Manase, Zebulun, Naphtali, Simeon. Nung binura lahat yun, wala na silang tribo doon. So ano naging pangalan Samaria. At yung sa taas ay Galilee. Napalitan. So sabi rito, leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali. Merong salita sa Old Testament doon, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. So ano yung mapufulfill na yon? Sabi ni Propeta Isaiah, the land of Zebulun, the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, the Galilee of the Gentiles. The people dwelling in darkness have seen a great light. Kita niyo yung description ni Propeta Isaiah? Yung sa lugar na yan, sa lugar ni Zebulun, Naphtali, sa lugar ng Galilee, sa kabila ng Jordan, ang mga taong nakatira doon sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. For those dwelling in the region and the shadows of death, on them a light has dawned or a light has shined. Nakita ba nila yung liwanag niya? Hindi nila makikita hanggat nila naintindihan na ang liwanag si Kristo. At ang liwanag na sinasabi diyan ay nag-umpisa na siyang mangaral ng salita ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Salita ng kaligtasan. Yun yung light na sinasabi roon. At nag-umpisa na rin siyang magkamot, nag-umpisa na rin siyang mag-cast out ng evil spirit. So, ang highlight sa buhay ng Panginoon, karaniwan, kapag hindi mo naintindihan yung salita ng hula, ang highlight, yung ginagawa ng Panginoon, nakitang-kita sa mata, di ba? Papagaling. Kaya nga, tinatambakan siya ng mga may sakit eh. Pila-pila sa kanya yung mga may sakit. Kasi yun ang kitang-kitang ministry ng Panginoon. Pero hindi nila naintindihan yung sinasabi na katotohanan na may liwanag na dyan. Kayo ay nasa kadiliman, ito yung mas importante, dapat nilang maunawaan. Na nagdadala si Jesus Christ ng kaliwanagan dahil sa lugar na yon na madilim. At isa sa parte na madilim na sinasabi ng Bible, ano yun? Yun ay conquer ng kapangyarihan ng kabilang kaharian. Nainawa nyo? Kaya nga ako nagtataka ko, bakit
yung mga inaalihan ng masasamang spirito, saan yung lugar na yun? Gatherings. Alam niyo ba kung saan yun? Nung nagpalayas ang Panginoon ng legions ng evil spirit o demon spirit dun sa lalaki, saan pumunta? Sa baboy. Di ba? Saan yung lugar na yun? Wala yun sa wala yun sa Judea, wala yun. Kasi bawal sa Judea ang baboy. So doon yun, sa Gentiles. Sa Gentiles. Kaya ano pinupunto ko na sinasabi ng Bible tungkol sa kadiliman? Infested ng evil spirit doon, kaya nga may mga possession doon. Yan ang sinasabi natin. Hindi alam nila yun, kala nila ordinaryo lang yun. Sama, luko-luko yan, ano lang yan, may sakit yan. Pero pag binasa mo ang Bible, alam natin, dalawang pwersa lang nang nangyayari sa Biblia, iyon ay infested ng masasamang espiritu kasi wala doon ang tunay na Diyos. Ang naroon ay mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. May pinagbabawal ng bayang Israel. Lahat yun, pag dinescribe ng Bible, lahat yun ay pertaining sa kadiliman. Yan ang sinasabi ng Biblia. Anong naintindihan natin nung hindi natin naririnig yung salita ng Biblia? Anong naintindihan natin doon? Okay naman kami rito. May idol siya kami rito, pero okay naman. Wala naman siyang ginagawa dito. Di ba? Marami nga kami dito, pero hindi naman ako sumasamba dyan. Nandiyan lang yan. Dahil yung mga kamag-anak namin o magulang namin ang maano dyan, pero kami dito. Pero hindi natin naintindihan talaga kung paano nagwo-work yung kapangyarihan ng kadiliman at yung kapangyarihan ng liwanag. Kung bakit pinasasaway ng Panginoon na huwag kayong pupunta sa may mga magic, may mga tumatawag sa patay, o mga wizard, mga ganyan, manghuhula, mga fortune teller, sapagkat kayo ay marurumihan, sabi ng Panginoon. Hindi natin alam yon. Pero lahat yon ay may kinalaman sa kaharian ng kadiliman. So, yan yung liwanag. Kung maintindihan natin, yan ang liwanag na dinadala ng Panginoon na tinataboy niya ang kaharian ng kadiliman. Na wala tayong kamamuang na talaga tayo ay sakop. Okay. So, sinabi rin ng Biblia na si Jesus Christ ang magbibigay ng tubig ng buhay doon sa John chapter 4, doon sa babaeng Samaritana, di ba? I will give you living water. Maging doon sa John chapter 7, ang sino mang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, sabi ng Panginoon, aagos o babalong sa kanyang kaibuturan ang ilog ng tubig ng buhay. Ngayon, tingnan nyo ito, hindi natin talaga lubos may intindihan yan, Lord. Pinagsasabi mo, wala kang dalang tubig, wala kang dalang basket. Ano ba tubig ang pinag-alok? Ano bang tubig ang inaalok mo sa babae? Sabi ng babae, wala kang ang panalok. Inaalok mo ako ng tubig ng buhay. Sabi niya gano'n. Ikaw pa nga ito nanghihingi sa akin ng tubig. Sabi ng Panginoon, kung nakikilala mo ang humihingi sa iyo, ikaw pa ang maghihingi sa Kanya. Ikaw pa ang hihingi sa Kanya ng tubig at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Sabi ng babae, wala kang panalok. Kasi intindi niya, literal na tubig. Pero ang sinasabi niya rito, spiritual. Di ba? At alam na natin ngayon na yung sinasabing tubig dyan ay yung spirito. Yung spirito na tatanggapin natin. Kasi yung spirito, inihalin tulad sa liwanag, inihalin tulad sa apoy, inihalin tulad sa langis, at inihalin tulad siya sa tubig. Iyan ang Diyos. Marami siyang pwedeng i-describe. Ngayon, ano importansya niya? Wala tayong tubig nun eh. Yung tubig ng buhay niya, wala tayo.
Tingnan mo ang isang lupa na may tanim pag walang tubig. Ano unang mapapansin mo? Kung may buhay doon, mamamatay. Pero kung walang nakatanim doon, walang kabuhay-buhay. Dry land. Kita nyo? Yung dry land, hindi pwedeng tirhan. Hindi pwedeng tirhan. So yan ang larawan na pinapakita ng Diyos sa atin. Ang tubig na ibibigay ko, wala ka nito. So pag tinignan mo sarili mo, wala kang tubig na ibibigay ng Panginoon, wala pala akong buhay-buhay. Kaya tayo tinatawag na death ng Bible. Dahil sabi ng Panginoon, maintindihan nyo na ngayon sinasabi sa awit chapter 1, di ba? O maintindihan nyo na ngayon siguro yung sinasabi sa awit chapter 1. Blessed is a man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of the scoffers. But he is delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Saan siya tinulad? Kita nyo? Yung paglalarawan dito? Mapala daw ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama, hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, hindi umuupo sa upuan ng mga manlilibak. Ngunit siya ay nalulugod sa kautusan ng Diyos at sa kanyang batas o kautusan ay siya ay nagbubulay-bulay gabi at araw. Ngayon saan siya inalintulad? He is like a tree. Katulad siya ng isang puno na naitanim sa tabi ng batisan. At namumunga ng bunga sa kapanahunan, ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Nakita nyo? Kung wala yung tubig na yun, ano yung tingin mo sa puno? Panggatong. Nakita nyo ang description kung saan hinalin tulad yung buhay natin. Kaya hindi natin maintindihan eh. Pero kung maintindihan na natin ngayon, kung anong meaning ng sinasabi ng Panginoon about light, kung anong meaning about the water, living water, at yun ay wala tayo. Yan ang kailangan natin. At yan ay nasa Diyos lang. At alam ng Diyos, kailangan natin yan. Kaya niya ibinigay sa atin yun. No? Dahil sa awa niya. Alam niya, patay ka na eh. No? Ibibigay niya yun. Kaya nga merong born again, muling pagkabuhay. Na hindi natin naintindihan, kala natin, sisilang ulit tayo. Papasok ulit tayo sa sinapupunan ng ating nanay. Hindi. Once na tayo ay tumanggap noong mga bagay na wala sa atin, na lahat yun ay galing sa Diyos, sa paglalarawan lang sa ganong kaparaanan, sa ilaw o liwanag at saka sa tubig, mabubuhay ka na. Hindi ka na malalanta. Anong sabi pa ng Panginoon tungkol sa tubig na ang tao wala sa tubig? Ngunit ang masasama, but the wicked are not so. He is like a chop. Ano yung chop? Dayami. Ano yung dayami? Tuyo. Bakit ito tuyo? Kasi walang tubig. Di ba? He is like a chop that the wind drives away. Anong paghahalin tulad ng Panginoon dyan? Therefore, the wicked will not stand in judgment. Ito yun. Kasi patay na sila. Makita niyo yung description? Yung mga taong walang buhay, yung mga taong walang liwanag, yung mga taong hindi tumanggap ng tubig ng buhay, consider sila ng mga tuyong dayami.
Sabi ng Biblia, sila ay mga makasalanan, kaya pagdating ng paghukom, hindi sila makatatayo, nor the sinners in the congregations of the righteous, na isang makasalanan ay makakahalubilo sa kalipunan ng mga matutuwid. Alam niyo ba yung tinatawag na congregations ng matutuwid? Tayo yung church yun. May panahon ng pagtipon dyan sa church at tinatawag sa Bible na kongregasyon ng mga matutuwid. Yung masasama hindi makakasama doon. Sila yung sinasabi sa parable ng Panginoon, nakakatok, yung may ilaw, nakapasok. Nakita niyo ba yung sa parable of 10 virgin, walang ilaw. Yung five foolish, walang ilaw. Bumili pa sila ng ilaw, naghahanap sila ng liwanag. Langis para magkailaw sila. Yung may ilaw, nakapasok agad. So, naintindihan niyo lang ngayon yun. Ba't sila nakapasok? Kaya hindi sila makakasama sa kongregasyon ng mga matutuwid. May iwan sila. Iyan ang mga description ng Bible kung paano din i-describe ang salvations natin sa mga bagay na ganyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, intindihin nyo kung paano ipinapaliwanag ng Biblia. So water, ang living water, ay nasa Diyos lang. There is no life without water. It is dry ground. You are like a dry ground without Jesus or the Holy Spirit. Ang ibig sabihin nito, nothing good will come out from you. Naintindihan niyo yan? Ang tao na wala sa Panginoon, huwag kang ubasa ng anumang mabuti na lilitaw o lalabas sa Kanya. Sa salita man o sa gawa. Wala ka ma-expect doon. Walang Diyos yan eh. Wala siyang kinatatakutan. Ang sabi ng Bible, dead works. Sa Kanyang lahat ng gawa, dead works. Napaliwanag ko na last time how sin, kung paano ang sin nag-work sa tao na hindi niya alam. Iyon ay makikita mo sa bunga ng ginagawa niya. Patungo talaga sa paghihirap, patungo talaga sa punishment, patungo talaga sa distraction. Diyan mo maunawaan ang tao na walang life na mula sa Diyos, walang liwanag mula sa Diyos. Hindi natatakot mamatay yun. Ano mo, hindi natatakot mamatay yun. Yung physical lang matay, hindi sila natatakot. Kasi hindi nila naintindihan yun eh. Halimbawa, sample ko na lang sa inyo. Yung sarap na sarap sa bisyo ng sigarilyo. Sarap na sarap sa bisyo ng alak. Ngayon, matindi na. Sarap na sarap sila sa bisyo ng mga drugs. At ang drugs ngayon, may mga matitinding drugs ngayon, pag ininom mo, parang isip hayop ka na. Nakabaluktot ka lang ganyan, nakala mo. Tinatawag na nila sa Amerika na living dead. Kahit nakawan mo, suntukin mo, hindi ka napapansinin kasi wala na siyang pakialam sa paligid niya. Basta nakatayo lang siya, nakaganon lang siya, nakabaluktot lang siya. Hindi ba punta na sa kamatayan yung ginagawa niya ngayon? Pangalawa, anong tingin mo nun? Hindi ba slave ni Satan yun? Na hindi niya makikilala sarili niya. Yan ang dahilan kung bakit umiyak ang Panginoon doon sa panahon kay Lazarus. Hindi naiyak ang Panginoon kay Lazaro dahil si Lazaro patay. Bakit siya iyak? Bubuhayin niya after ilang minuto, bubuhayin niya yun. Bakit siya naiyak? Naiyak siya doon sa mga tao na nasa paligid na hindi nila naintindihan kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng kasalanan na nag-work sa kanila, na hindi nila naintindihan si Jesus Christ, na nagbibigay siya ng buhay, na hindi nila matanggap.
parang ikaw, ako. Gusto mong tulungan yung nakatuwad na yun sa drug addicts. Paano gagawin ko rito? Ano bang gagawin ko dyan? Sasabihan ko ba siya? Hindi niya ako marinig. Injeksyonan ko ba siya? Ayaw mo naman siya magkaganyan, pero ginusto niya yun. Ginusto niya sa sarili niya yun eh. Siya ang nagdala sa sarili niya sa ganung kalagayan. Di ba maawa ang Panginoon doon? Sinasaway ka na mapunta doon, pero ginugusto mo mapunta doon? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng evil sa Bible? Sa Greek word ay poneros. Ang word niya poneros. Tinatranslate siyang evil. Pero isang translation niya, alam niyo kung ano yung isang translation niya? Heartful o harmful. Ano mga bagay na nakakasakit? Evil. Yun ang ginagawa mo sa sarili mo. Yun ang ginagawa mo sa sarili mo, hindi mo alam. Masarap lang siya gawin, pero hindi mo alam. Pinapatay mo na ang sarili mo. So ito yung sinasabi. So naunawaan niyo na yung konsepto ng darkness, no? Na napunta lahat ng tao sa kasalanan, and therefore death is working, and therefore they are in the dark. So people living in the dark, masaya sila, pero they are living in the dark. Ano ang mga activity dun sa darkness? Ito yung sinasabi sa Efeso na binasa natin. Sexual immorality, impurity, covetousness. Pero yung mga tao na involved dyan, hindi nila alam yun. Sabi nila, masarap dito, masaya, maligaya kami. Ito talaga ang buhay. Pero hindi nila intindihan na yung lugar na kinabibilangan nila, nakagaya na sinasabi ng Biblia, lahat sila ay nasa kadiliman. Karumihan, kalaswaan, crude joking, yan ang mga pinagagawa. No? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, pakasiguruhin ninyo na lahat ng gumagawa ng sexual immorality, mga impure, no? Diba napadala ko sa inyo yung sa JLS na pinipilit nila na may parte sila sa biyaya ng Diyos. Even yung Bible ay kinokompromise nila, binabaluktot nila. Na dati mayroong Bible na ang translation ay King James. Ngayon yung mga bakla gumagawa ng Queen James Bible. Tapos ang kanilang logo doon ay nilagay na cross na mayroong rainbow color, yung sagisag ng mga LGBT. At alam niyo ang laman noon, binago nila ang lahat doon. Lahat daw na offensive sa grupo ng mga LGBT, kinompromise nila roon. Hindi nila nababasa. Sinasabi ng Panginoon, huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan ng aking salita. Pinipilit nila na sila man ay mahal ng Diyos sa ganong kaparaanan. So Israel is obligated, sabi ko rito, dito niyo maunawaan, pag sabi ko na there is no neutral ground, even sa commandments ng Panginoon, bakit compulsory ang mga Israel na sumunod sa kautusan. Sabi ko rito, Israel is obligated to obey the commandments of God, compulsory, and there is no alternative. Wala silang pwedeng ipamalit doon. Bakit? Kasi ang hindi nila natin naintindihan, ang hindi rin nila naintindihan noong panahon na yun, na nakalagay naman sa salita ng Diyos na ayaw nilang pagbulay-bulayan, nakalagay doon, ang pagsunod ay inihahalin tulad ng Panginoon sa buhay. Pag sumusunod ka, you will live. Hindi ba na naintindihan yun? No? Obedience is life. Sa Bible. Disobedience is disaster. It is separation from God.
Hmm? Kaya nga sa Efeso chapter 4 verse 18, ang sabi ni Apostol Pablo, having the understanding darkened, na kanilang pangunawa ay nadimlan. Anong kasunod na sinabi? Being alienated from the life of God, at sila ay napahiwalay sa buhay na nasa Diyos. Unawain niyan. Di ba sabi ko sa inyo, inihalin tulad ng Diyos ang kanyang sarili sa liwanag. So pag wala ka sa kanya, nasa dilim ka. Tingnan mo ang halaman, nalagyan mo ng takip na maitim. Huwag mong pabilad sa araw. Paglipas ng ilang panahon, ano mangyayari? Maninilaw, mamatay. Yan ang nature. Ayan tayo. Sa ating kaignorantean, sabi ng Bible, having the understanding darkened, being alienated, napahiwalay sila sa buhay na nasa Diyos sa pamamagitan ng kaignorantehan na nasa kanila because of the blindness of their heart. Ano yung blindness of the heart? Blindness na ayaw nilang kilalanin yung katotohanan tungkol sa Diyos. No? Nakikita nila pero ayaw nila sundin. Para ba sinasabi nila na wala yun, hindi namin alam yun. No? Pag ikaw ay pumunta dyan, mamamatay ka. Hindi. Ganun sila. Pinipilit nilang bulag ang kanilang sarili. So anong kitang-kita example sa bayan ng Israel? Nung nagkasala si Akan, nung nilusob nila ang Jericho, itong Akan at saka kanyang pamilya, nag-imbot doon sa mga bagay na nasa altar ng mga Diyos-Diyosan. Karamihan naman sa mga altar ng mga Diyos-Diyosan, nariyan yung ginto, nariyan yung mga mamahaling mga alahas, nariyan yung mamahaling mga damit. Pero diniklara na ni Moises na lahat ng mga bagay na nasa kanilang sambahan, lahat yan ay marumi. No? Devoted yan for destruction. Ibig sabihin devoted for destruction, yan ay para sunugin. At huwag ka mag-iimbot doon sa mga ginto. Ibigay mo ang mga ginto sa Panginoon. Nagnasa siya, kumuha siya, itinago niya, inilagay niya sa ilalim ng kanyang tent. Hindi alam ng mga congregation yun, hindi alam ng Moises yun. Sila ay naka-covenant as a country, isang buo na naka-covenant sila sa Diyos, kaya magkasala ang isa, apektado lahat. Yan ang hindi na naintindihan sa covenant nila. Sila ay pinagtali as a whole sa kautusan. Dinanon sila ng dugo, winisikan ng libro, pinagtali sila roon. Nawag silang susuway sa lahat ng kautusan. Ngayon, at alam niyo ba yung meaning ng dugo? Iyon ang pagbabayin. Iyon din ang bayad pag nagkasala ka, dugo din. Buhay din. Pag nag-break ka. Naintindihan niyo ba yung covenant na yun? Bakit sa Old Testament, bakit may dugo? Yun ang ibig sabihin nun. Pag nag-break ka sa covenant, dugo at buhay ang ibabayad mo. Ang covenant between God and Israel. Ang patuloy na nagkakasala ay ang Israel. And yet, para ma-fulfill yung covenant, nagbubo ng dugo si Kristo kahit makasalanan ng Israel. Makita niyo po pagmamahal ng Panginoon niya sa katigasan ng ulo. Ibig na sila magbubo ng dugo, so, tinago ni Akan sa ilalim. Ngayon, ano epekto nun? Sabi ko sa inyo, pag nagkasala sila, the Lord napapahiwalay sa kanila ang Panginoon. Nakita nila isang bayan doon na maliit, 2,000 lang at ang mga tao, kaya na natin lusubin yan,
yung tawag nilang AI. Hindi na sila nagpadami ng tao. Sabi sila kay Moises, lulusubin natin yan, kaya-kaya natin yan. Pagdating doon, makipagbaka sila. Sila ang pinagpapatay ng mga... Balik naman sila kay Moises, iyak sila sa Panginoon. Sabi nila, bakit mo kami dinala rito para ipapatay lang sa mga tao? Umiyak din si Moises sa harapan. Sabi ni Panginoon, bakit ka umiyak sa harapan ko, Moises? Tumayo ka. Hindi mo ba alam na nagkasala ang Israel? Kaya hindi kayo makatayo laban sa inyong mga kaaway. May kasalanan sila, dumidistansya ang Panginoon at sila nakikipaglaban sa sarili nilang kalakasan. Kapag sila lumalaban sa sarili nilang kalakasan, talo. Kasi nakalagay sa Bible, iliwanag na ng Panginoon, kapag kasama niyo ako, 1 will chase 1,000, 2 will chase 10,000. Ganun sila katindi kapag kasama nila ang Panginoon. Pero pag hindi nila kasama ang Panginoon, lanos sila. Lanos sila. Oh. Ganun din sa pagkakasala na pinento natin sa buhay ng anak ni Eli. Yung mga pare, yung panahon na sinisilang na si Samuel, kinakatkungan nila yung mga hain bago dalhin. Kinakatkungan nila, ayaw namin ng niluto na, gusto namin hilaw pa para makuha namin yung taba. Nahilig sila sa taba kaya high blood yung... Ganun daw nila nilalapastangan ang hain ng Diyos. Karumal-dumal yun. Noong panahon na yun, ginigera sila ng Palestine. So nung nag-encuentro sila doon, talo sila. So iyakan sila. Pero hindi nila alam, talagang wala na ang Panginoon. Sabi sa Bible kasi, nung sa panahon ni Eli, yung kandelabra ng minora, yung liwanag, umalis na raw yung liwanag, which symbolized the Holy Spirit. Umalis na yung liwanag doon, yung ilaw. Iniwan na sila. Ang ginawa nila, sabi nila, hindi, mananalo tayo roon. Kinuha nila yung Kabanantipan, pinakuha nila. Dinala nila doon sa labanan. At alam niyo ang ginawa? Siyempre, ma-encourage ka kapag dala niyo yung Kabanantipan, simbolo ng presensya ng Diyos. Nagkasiyahan sila, nag-celebrate sila, sumigaw sila. Yung sigaw nila, nakarating hanggang sa kabilang kampo. Sabi ng kabilang kampo, ano ba nangyayari dyan? Sabi ng binalitaan yung Palestine. Ang Diyos nila dumating na sa kampo. Hindi natatakot din yung mga Palestine dahil andyan yung Diyos nila, alam nila yung Diyos ng Israel eh. Oh, sabi nung taga-Palestine, hindi, lakasan niyo ang loob, mananalo tayo sa kanila. Nilakasan nila ang loob dahil pag hindi tayo naglakas ng loob, aalipinin tayo nila. Ganun ang labanan noon eh. So nilakasan nila ang loob, nakipag-away, talo, hanggang mapapatay. Pati si Hopni and Pinehas, yung anak ni Eli, patay doon. Yan sinasabi natin, no? Napapahiwalay through disobedience, napapahiwalay tayo sa Diyos. Iyon ang pinakadelikadong parte. Kaya obligado silang sumunod. Yan ang sinasabi ko. Why obligated to obey the commands ang mga Israelita? Because hindi sila makakatayo sa kanilang mga kaaway. So the life of a lawless, disobedient person who lives his life by himself will always end in problem, misery, poverty, and destructions and death. So unawain niya, no? Ang isang tao na namumuhay sa sarili niya, kaya ko sinabing walang neutral position, hindi ka pwedeng mamuhay sa sarili mo lang, katulad ng prodigal son. Sabi ng prodigal son, tay, akin na yung mana ko, mamumuhay na ako ng sarili ko. So inubos ng lalaki yung kanyang tinanggap na kayamanan, binigay naman sa kanya ng tatay niya, nagliwaliw siya doon hanggang sa maubos. Nung wala na siyang pera, namasukan siya, nagpapakain ng baboy. Sa sobrang gutom niya, dahil hindi yata siya napapakain, gusto niyang taluhin pa yung baboy sa kanyang pagkain. Buti lang, naalala niya, sabi niya, napakarami pagkain yung mga tauhan ng tatay ko, bakit ako naghihirap dito? So babalik ako,
magsisisi ako sa harapan ng tatay ko, pero sasabihin ko lang na huwag mo na ako ituring na anak, kundi turing mo lang ako na iyong manggagawa, worker, sasahuran. So yun lang ang kanya. Pero nung nakita ng ama yung kanyang anak, malayo pa, nakita niyo sa kwento na yun, tumakbo yung ama. Ganong katindi yung pag-ibig ng ama sa kanyang anak. Tumakbo yun. So ano ibig sabihin? Iyon ay illustration ng Diyos at tayo. Kahit na tayo ay mamuhay sa sarili natin, dala natin ang kayamanan. Pero ang totoo talaga, pag umiwalay tayo sa ating ama, laging papunta tayo sa kahirapan at problema at misery. Hanggang ang dulo noon, kasiraan at kamatayan. Wala nang pagkain eh. Mabubuhay ka ba sa pagkain ng baboy? So bumalik siya, no? Pero ang nakatutuwa, bakit ang salita ng Bible nung sinabi ng kanyang ama, magdiwang tayo sapagkat dumating ang aking anak. Sabi niya rito, for this son of mine was dead and now alive. Bakit nasabi yun? Eh, buhay naman yung anak niya ron. Naghihirap nga lang. Ang pinapakita dyan ay relasyon natin sa Diyos at Ama. Ang sinasabi, pag wala kang connection o hiwalay ka sa Ama, wala kang buhay kasi ang buhay na sinasabi natin, yung liwanag o yung tubig ng buhay or anything that is good that comes from the Father, wala ka noon. Even yung pag-iisip mo, wala na sa katinoan doon sa kabila. Kasi ang katinoan, kaayusan, kabutihan, kagandahang loob, sama lahat yan. Eh wala ka na ron. Kung ano lang maisip mong mabuti lang sa'yo, pero hindi naman talaga mabuti yun. Nakita mo ang tao na nagpapasya sa sarili niya, hindi niya sinasangkot ang utos ng Diyos. Alam nila, mabuti yun, babaguhin na naman nila. Kasi hindi mabuti talaga yun. Hindi naman yung ginawa nilang batas sa bata. Alam nila, perfecto yun. Hindi naman. Kasi hindi perfecto yung galing sa kanila eh. Iyon tayo. Ganun tayo. Okay? Pinipilit natin na ihiwalay natin ating sarili kaysa sa mga utos at kalooban ng Diyos. Nakala natin mabubuhay tayo sa ganung klase kaparaanan. Pero pinaliwanag ng Bible, yung sinasabi ko sa inyo, "Hoy, wala kayong liwanag dyan. Ang liwanag nasa akin." Sabi ng Panginoon, "Ako ang liwanag. Sundin niyo ako, sumunod kayo sa akin. Pag wala kayong liwanag, madala, may stumble kayo, magkakagulo kayo dyan. Mag-aaway kayo." Diba yan? Kahit nabuhay kayo, patungo pa rin sa kamatayan kasi pag magulo, mag-aaway, magpapatayan na kayo doon. Ngayon, dito tayo natatapos. Wala na yun. Ngayon sa Efeso, chapter 5, verse 8, tingnan niyo po ano. Ito ang kagandahan. Ang sinasabihan ni Apostol Pablo dito ay mga believers na sa Ephesian. Ito ang magandang salita sa Ephesian. Binabasa natin kanina, sabi ni Apostol Pablo, "For at one time you were darkness," minsan kayo ay kadiliman, ngunit ngayon ay kaliwanagan. Ang unawain yung salitang now. For at one time, dati kayo ay dilim, ngunit ngayon kayo ay liwanag sa Panginoon. Bakit sinabi niya ngayon? Anong importansya o kahalagahan ng ngayon? At kailan ito nag-umpisa? Ang sinabihan ni Apostol Pablo rito ay mga believers na, mga nagsampalataya na sa Panginoon, mga tumanggap na sa Panginoon, na hindi nila alam
Hindi pa nila lubos na naunawaan yung pamumuhay, bagong pamumuhay sa. Kaya nga sinasabihan sila, ito ang dati yung mga pamumuhay, huwag nyo nang lakaran uli yan dahil yan ay dilim. Kayo ngayon ay na kay Kristo, kayo ngayon ay liwanag. Kaya lumakad kayo sa liwanag katulad ni Kristo na siya ay nasa liwanag. Kaya sabi niya rito, but now you are light of the Lord, but now you are light in the Lord, walk as children of light. So lumakad na kayo gaya ng mga anak sa kaliwanagan, anak sa kabutihan, anak sa katotohanan, anak sa katwiran. Yan ay yung buhay ninyo. Wala na kayo rito sa dating pamumuhay. Nakalikuan kung ano lang maisip yung mabuti. Ginagawa niyo lang. Huwag kayong matulad sa prodigal son na sinasabi niya, ito mabuti sa akin. Kaya ko nang mabuhay mag-isa. Pero, ang dulo, hindi naman siya nakabuhay. Hindi naman siya nakabuhay ng maganda sa sarili niya. So, ang emphasize ko rito, believer na sila. Kayo na ngayon, once na kayo ay naging believers, sabi ni Apostol Pablo, kaya nililinaw niya, but now, matapos kayong tumanggap sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, kayo ngayon ay liwanag na kay Jesucristo kasi tinanggap niya na yung mga aral ng kaliwanagan na kay Jesucristo. Ito ang matutuwid, mabubuti at mga totoong mga katuruan na dapat natin ipamuhay at lakaran. Even sa Roma, chapter 6, verse 22, sabi rito, but now, sinasabihan din yung mga kapatiran sa Roma, but now you have been set free from sin. No, nakita nyo? Believers to, hindi nila alam yon. Ngunit ngayon, kayo ay pinalaya na mula sa kasalanan and have become slaves of God. Kayo naman ngayon ay naging mga alipin ng Diyos sa katwiran. But now you become the slaves of God. The fruit you get leads to sanctification and it ends in eternal life. So ang bunga na makukuha ninyo ay kabanalan at ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, napag-aralan rin natin ito last time. Ano yung nangyayari sa mga believers na. Now, sabi ni Apostol Pablo, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given to us by God. So, tinanggap na natin yung banal na Espiritu. Ito yung liwanag na sinasabi natin, yung light, yung fire. Sa Romans chapter 3, verse 21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophet bear witness to it. So, ano yun? Ngunit ngayon, ang katuwiran mula sa Diyos ay nahayag na. Ito ay hiwalay sa kautusan. Iba ito sa kautusan. So, ano yung katuwiran na yon na nahayag? Ito yung pananampalataya sa paglitaw o pagkakataong tao ng Jesucristo. Ito yung umpisa. Ito ang kaibahan, sabi ko sa inyo, ito ang kaibahan ng New Testament sa Old Testament. Sa Old Testament, binibless sila ng Panginoon, dumarating lang yung Holy Spirit, nagkakaroon ng power yung tao, di ba? Pero sa New Testament, iba ang sistema dito. Ang sistema, kapag kayo ay sumampalataya sa Panginoon sa Kristo, ang promise ng Father, bibigay sa inyo ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na yan ang buhay ninyo, yan ang liwanag ninyo, yan ang gabay ninyo. Lahat ng pangailangan ninyo, naririyan. At yan ay permanenteng sa inyo. Kita nyo? Yan ang kaibahan. Permanente yun.
Kaya yung iniisip yung paparusahan kayo, iisipin nyo na mamamatay kayo, pero meron kayong buhay na walang hanggan doon sa kabila, sapagkat may pangako ang Diyos sa atin, resurrection. Nung tinanggap natin ang Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa kanyang sarili, doon sa mga magkakapatid, si Lazarus, si Martha, si Mary, patay yung kanyang anak, yung kanyang kapatid. Mary, sabi niya, Lord, alam namin, merong muling pagkabuhay, pero sa dulo pa yon. Ano sabi ni Jesus Christ? Mary, I am the resurrection and the life. Ako. Kita niyo? Ayan, sabi ni Apostol Pablo, kung si Kristo ay nasa atin, si Kristo ang muling pagkabuhay, kakaroon tayo ng buhay, muling pagkabuhay dahil kayo sa Kristo. Kaya in any way, hindi na tayo maniniwala sa ibang religion. Walang kapromise sa ibang religion. Wala ka matatagpuan doon na buhay, wala ka matutagpuan doon na resurrection. Romans 5:9, since therefore, we have now been justified. Now na naman Kaya nga, tayo ngayon ay napawalang sala sa panong paraan. By His blood, how much more shall we be saved by Him from the wrath of God? Ito yung sinasabi natin. Nakahambalagi yung galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos sa kasalanan, mga gumagawa ng kasalanan, nakahambalag yun. Pero may salvation na ginawa ang Diyos through Jesus Christ. Pag hindi nyo pa natanggap yon at hindi nyo pa nakuha yon, salvations na yon, dito ka babagsak sa wrath of God. Pero sabi ni Apostol Pablo, tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Gaano pa na hindi tayo maligtas sa puot na darating? Ligtas na tayo sa puot na darating. Naunawaan niyo ba yun? Wala exempted. Ang believers, lahat magsasuffer ng puot ng Diyos dahil lahat makasalanan. Kasi yan ang sabi ng Panginoon, the soul who sinned, the one who died. Pero imbis na tayo ang mag-suffer, ibinagsak ng Diyos kay Jesus Christ. May nag-suffer na iba. Palalampasin mo po ba yan? Ikaw ang sumalo, gusto mo. Ano ba sabi nito? For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death. Kung tayo ay mga kalaban ng Diyos, ngayon tayo ay napagbati ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, how much more now we are reconciled, shall we be saved by His life. Romans 7:6. But now we are released from the law, having died to which held us captive, so that we may serve in a new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na sa katulan ngayon, sabi niya, ang naka Jesucristo ngayon ay wala na sa katulan. For just as, Romans 11:30, for just as you were at one time disobedient to God, but now you have received mercy because of their disobedience. So, kailan nag-umpisa yon? Nag-umpisa yon sa pagtanggap natin sa Panginoon dahil nasabi ng Biblia sa spreading ng gospel or preaching the gospel, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for those who believe. So ito yung pinag-umpisahan. Nung tayo ay tumanggap ng pananampalataya sa pagkarinig natin ng mabuting balita, at nanalig tayo sa Panginoon, that is the starting point. So yung mga taga-Epeso, yung mga taga-Korinto, tumanggap na sila. Kaya continuous pinaliliwanagan sila ni Apostol Pablo. Ngayon, sabi niya Apostol Pablo, ngayon, wala na kayo sa kautusan. Ngayon ay wala na kayo sa katulan, sabi ni Apostol Pablo. Ngayon ay pinalaya na kayo mula sa kasalanan.
Yun ang nililinaw. Kasi may starting point yun. Ang starting point nun, nung sila ay tumanggap sa mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita ay may kapangyarihan para iligtas ang sinumang sasampalataya. Amen. Okay? Ano ko eh. So yung katulad ni Cornelius, si Cornelius bago dumating sila Peter, believers na ito. Kasi tumutulong na sila sa kanilang mga kapwa. Mabait si Cornelius, maging sambahayan niya. No? Probably, kasi si Cornelius, ito yung isa sa mga naano ng Panginoon. Kaya lang, believer sila sa Diyos pero hindi pa nila nakikilala yung Savior, si Jesus Christ. Kaya inutusan ng Panginoon si Peter pumunta sa bahay ni Cornelius para i-share yung gospel. At doon din baguhin yung pananaw ni Peter dahil alam ni Peter na yung mga Gentiles ay hindi pa tao ng Diyos. So pinakitaan siya na naalala niyo yung parang kumot na bumaba na ganyan na may mga hayop, pinapakain si Peter. 3 beses na nangyari yon. Ayaw kumain ni Peter sapagkat yung mga hayop na nakalagay doon ay hindi naman talaga kinakain ng mga Hudyo. Lahat yun ay marumi. Sabi ni Peter, hindi yan umaabot sa bibig ko, Panginoon, sapagkat yan ay marumi. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So dahil yon sa pagkamatay ng Panginoon, yung pagkamatay ng Panginoon, yun ay nagbukas ng daan sa lahat ng tao para sila ay matanggap ng Diyos. Ngayon, ang kailangan na lang ay ibigay sa kanila o i-share sa kanila yung mabuting balita sapagkat ang process, pag narinig nila yung mabuting balita ng kamatayan ni Jesucristo para sa kasalanan ng sangkatauhan at maniwala sila, yun ang process. Once na nakita ng Diyos yun na talagang totoong tinanggap nila at pinaniwalaan nila yung balita na yun mula sa sasabihin ni Pedro, literally, ibibigay ng Diyos ang banal na Espiritu. So, ikinikwento pa lang ni Peter tungkol kay Jesus Christ. Hindi pa siya naglay hands. Bumaba na daw yung Holy Spirit. So, ipinakita yung kay Pedro para makita ni Pedro, even the Gentiles ay katanggap-tanggap na sa harapan ng Diyos. So, napaliwanag ko na sa inyo, iyan ngayon ang kaibahan ng Old Testament sa New Testament. Kaya nga later on, nung sinusulatan na ni Apostol Pablo, lahat ng naitayo na nilang iglesia sa iba't ibang lugar, katulad sa Corinto, katulad sa Roma, ito na yung kanyang panimulang pagbati sa kanila. O ano na ang turing ni Apostol Pablo sa mga iglesia na naitayo sa mga lugar na yon. Sabi rito sa 1 Corinthians 1:2, to the church of God, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, to those sanctified in Christ Jesus. So anong tingin na ni Apostol Pablo? Mga pinawalang sala na kay Jesucristo. Kasi tumanggap na sila kay Jesucristo. So sa isip ni Apostol Pablo, sila ay pinawalang sala na sa pamamagitan ni Jesucristo. Those sanctified in Christ Jesus. Called saints, tinawag na kayong mga banal. Hindi katulad ng ginagawa ng Katolik, bago ka maging saint sa Katolik, kailangan ika-canonize ka. Hindi. Yung mga tinawag, yung mga tumanggap, tinawag ng Panginoon na tumanggap, automatic na yon dahil tunay yung kanilang pananampalataya. Sa pagkilala ni Apostol Pablo, sila na ay mga napawalang sala dahil kay Kristo, sa pananampalataya nila kay Kristo,
Sila ngayon ay mga santo na. Sabi niya, called to be saints together with all those who in every place called upon the name of the Lord Jesus, their Lord and our Lord. So sa lahat ng mga tao doon na tumatawag kay Kristo na Panginoon. So importante yon. Kasi pinalinaw ni Apostol Pablo, hindi mo raw pwedeng tawagin siya sa Kristo na Panginoon kundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Yan ang katotohanan dyan. So, kaya sinabi ng Apostol Pablo, ngunit ngayon, kayo ay napawalang sala na. Ngunit ngayon, kayo ay liwanag na ng sanlibutan. Kaya, unawain na natin yung ating buhay na wala na tayong pagbabalik sa dati nating buhay. Sapagkat tinawag na tayo sa kabutihan, sa katuwiran, sa kabanalan, at yan ang ingatan na natin. No? Yung bagong pagkakilala, yan ay damit na puti na binibigay ng Panginoon. Okay, tayong lahat ay tumayo. Ama, purihin at pakilayan ka sa dakilang araw na ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa karagdagang kaalaman at liwanag. Sapagkat alam namin, Lord, na napakaraming bagay at salita na hindi namin lubos maintindihan. Ngunit ngayon ay niliwanag mo, Panginoon, sa amin na talagang dalawang lugar lang ang katotohanan sa mundong ito. Isang lugar ng liwanag at isang lugar ng kadiliman. Ngayon ay naunawaan namin na dahil sa aming pananampalataya kayo sa Kristo, kami ay nasa liwanag. Naiintindihan namin, Panginoon, kung sino ang aming pinanampalatayanan at naiintindihan namin, Panginoon, ang tamang daan ng kaligtasan sa pananampalataya kay Jesus. Dahil binayaran niya na ang aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami ay wala na sa kaltulan. Sa iyo lamang ang aming papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen. And amen.